Let's read the word. Taken from John 1, verses 40 to 48. 35 yan, hindi ko napalitan, 35 to 51. Let's read together. The next day, John was there again with two of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who had heard John had said and had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, that is the Christ." And the Lord brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which means translated is Peter. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. The continuation passes. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nazareth? Can anything good come from there? Nathanael asked. "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Lord God, we ask, Panginoon Jesus, that you reveal, O Lord God, the truth of your word. Thank you, Lord Jesus, that apart from you, Lord God, wala kaming kayang unawain sa mga salita mo. May salamat po, Holy Spirit. Bigyan mo kami ng pangunawa at karunungan. At dalayan po namin ang aming mga puso at isipan. O Lord God, ay binukas mo para yung salita. Open the scriptures, O Lord God, so that makita namin ang liwanag na yung mga salita. Salamat, Lord God. And through your word, Lord God, ang pananampalataya, Panginoon Jesus, ay patuloy mong itataas aming mga puso. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sis, doon muna sa start ng scripture verse. Praise God. So, sa unang pa. So, the theme na ilan natin for last week, ito nga yung The Christ Who Came. And we have seen kung sino si Jesus na pag-aralan natin. Si Jesus Christ is yung Jesus is the Messiah. And in English, it is Jesus the Christ. Ibig sabihin ng Jesus the Christ, Jesus is the Anointed One. At ang office na pinutol ni Jesus as the Christ, bilang Anointed One, yun nga yung pinag-alalan natin, is anointed at He is the great high priest. He is the divine prophet at siya yung tawag dito, siya yung the king. Because after the sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus, siyang the sacrificial lamb, He enters heaven. At yun nga, tayong lahat ay pinatawad ng Panginoon dahil sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa atin. The blood of Jesus. Yun ang sacrifice na ginawa ng Panginoon sa atin. At ano pa, He was, when He was water baptized, He was anointed. Kaya nga siya ay anointed one. Pero He was anointed, hindi sa pamagitan ng anointing oil, katulad ng paghirang niya sa mga prophet of the old times at ng mga king. Pero He was anointed by the Holy Spirit. And after siya ay naghain na ng handog para sa ating kasalanan, He is now sitting in the majesty of heaven. He is now enthroned as the King of Kings. So, tignan natin ngayon, Jesus the Messiah. He is the Christ, He is the Anointed One.
At itong mga first disciples, ang 4 disciples na pag-aralan natin today, tignan natin, ang sabi ng Panginoon sa kanila, why did Jesus tell them, follow me, follow me? Bakit ba sinasabi ni Jesus that we have to follow Jesus? So si John the Baptist, nung ang mga disciple, merong disciple din kasi si Jesus, si John the Baptist. Kasi siya ay nagbabaptize before Jesus, nagbabaptize siya for repentance. At may mga disciple din si John the Baptist, and when John the Baptist, together with his disciples, ay ito nga dumaan, Jesus passed by, at nakita ni John the Baptist si Jesus, and then he said, sabi niya dito, look, the Lamb of God. So itong disciples na kasama ni John the Baptist, nung narinig niya ang sinabi ni John the Baptist na, look, the Lamb of God. Yung dalawang disciples na nakarinig na sinabi ni John the Baptist, ang ginawa nilang dalawa ay sumunod sila. Sumunod sila kay Jesus. At sino itong disciple na ito na sumunod kay Jesus when they heard that look, the Lamb of God na sinabi ni John the Baptist, ito ay si Andrew. And so, si Andrew, when the 2 disciples heard him say, they followed Jesus, sumunod sila kay Jesus. At habang sila ay sumusunod kay Jesus, si Jesus naman ay tumalikod sa kanila at sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus, what do you want from me? And then, yung dalawang disciple na sumusunod sa kanila, sabi sa kanila, Jesus, Rabbi, sabi niya, saan kayo nakatira? Where are you staying? And then Jesus said, come and you will see. So, itong disciples na ito, sino yung sumunod sa kanya? Kay Jesus? Si Andrew. At nung sinabi nga ni Jesus na come and be with me, come and you will see, kung saan siya nakatira, nagkaroon ng encounter itong si Andrew. So, sinabi Jesus, come and see. Yung time na yun sinabi niya, the 2 disciples went with Jesus at nagkaroon sila ng great revelation of who Jesus is. Kasi sabi niya, come and you will see. So itong si Andrew, nung nagkaroon siya ng great revelation of who Jesus is, na sinasabi niya, Jesus is the Messiah. Anong unang ginawa ni Andrew? Ang unang ginawa ni Andrew ay, Simon Peter's brother was one of the 2 disciples who heard what John had said. The first thing that Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Kasi nga nagkaroon siya ng great revelation of who Jesus is. At yung mga pagsasalita natin, yung mga dinedeclare natin of who Jesus is, katulad ditong si John the Baptist, na nagsabi siyang, the Lamb of God. Kinuwiken ni Lord ang spirit nito ni Andrew. Kaya kapag tayo nagsasalita ng about Jesus at the mention of the name of Jesus, merong kaagad si Lord ay nagre-reveal kaagad kung sino siya. Si Lord ay nagre-reveal kaagad ng pangalan niya. Kaya the power at the name, at the mention of the name of Jesus, even ang demon, sabi nga, they tremble. So, they follow Jesus, and they spend time with Him. Come and you will see, sinabi ni Lord Jesus, kaya nang they spend time with Him, nagkaroon talaga ng revelation siya, at kaya siya ay naging bold. Yung kanyang time with Jesus, yung kanyang experience with Jesus, na siya ay nag-stay kay Jesus, na-empower siya. At siya ay napuspos ng kapangyarihan, siya ay napuspos ng power and boldness. Kaya ano ang ginawa niya? Wala siyang ginawa kundi hanapin ang kapatid niya. Sino ang kapatid niya? Si Peter. Si Simon Peter. Kaya sinabi niya, Simon Peter, I have found the Messiah. So napakalaga na tayong lahat, yung revelation natin kung sino si Jesus Christ is hindi ito galing sa tao. Kaya sinasabi ni Lord Jesus nung sila kasama niya ang mga lagad niya, sino ba sa tingin ng mga tao ako? Sabi niya ganyan. Sabi po, ang sabi ng iba, kayo daw po si Jeremiah, kayo daw po ang prophet, si Elijah. Tapos tinanong niya si Peter, ngunit kayo, mga alagad ko, sino sa tingin niyo ako? And then Peter said, that time sabi niya, Jesus, you are the Messiah. Amen? Jesus, you are the Son of God. Kaya tayo,
napakapalad natin kasi ang nag-reveal sa atin na nandito tayo at tayo nananalig sa Panginoon Jesus ay hindi tao, kundi si Jesus mismo, God the Father through the Holy Spirit, ang nagre-reveal sa atin kung sino si Jesus and sino ang Messiah. Amen? So, mapalad tayo kasi sa dami na pinapahayagan ni Lord ng kanyang mga salita, di ba? Many are called, pero few are chosen because nga, hindi sila nagre-respond and sarado ang mga kanilang mga isip. But we have this revelation from God. Kaya nga tayo nagtitipon kada Friday because we worship the living God. We worship the Messiah. At yun ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon. Yung pagsamba natin sa Diyos na uunahin natin si Lord sa kabila ng mga trabaho natin, sa kabila ng mga busy mga gawain natin. Pero we have time na sambahin natin ang Panginoong Jesus. Amen? So, the next day, anong ginawa naman dito? After the next day, Jesus decided to leave for Galilee. At ito nga si Jesus, nagpunta naman siya sa Galilee. At sa kanyang pagpunta sa Galilee, nakita niya naman si Philip. At anong sinabi niya kay Philip? Follow me. Ito naman si Jesus naman ang nagsabi ng follow me. Kung si Andrew ang nag-follow kay Jesus noon, si Jesus naman ang nagsabi dito, follow me. And so, ito naman si Philip, nung sinabihan siya ni Lord na follow me, anong ginawa ni Philip? Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethlehem and Bethsaida. Ano ang ginawa ni Philip? Nakita niya ngayon si Nathanael. He found Nathanael. At nagkaroon din siya ng revelation of who Jesus is. Kaya nung nakita niya si Nathanael, sabi niya, we have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nung nakita niya si Nazareth, si Nathanael, sinabi niya, we have found. Nakita namin ang Messiah. Anong sabi ni Nathanael? Sabi niya, Nazareth? Can anything good come from there? Nathanael asked. And then si Philip naman din ang nagsabi, come and see. Nung una, si Jesus ang nagsabi, pero dito, si Philip naman ang nagsabi, come and you will see. So when Nathanael ay sumunod din siya, dahil sinabi niya, come and you will see, nagkaroon din siya ng great revelation of who Jesus is because it is the God who is revealing sa kanila, katulad din na sa atin. He revealed who Jesus is. Kaya, nung nakita ni Jesus si Nathanael coming and approaching, anong sabi ni Jesus? He said to him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Sabi naman ni Nathanael, how do you know me? Paano niyo ako nakilala, Lord? Sabi ni Jesus, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. So, nung sinabi ni Jesus yun, dahil alam niya na kung sino siya, kung ano ang ginagawa niya, bago pa siya tawagin, sabi ni Nathanael, he declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. And then Jesus said, you believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Amen. So nakita natin, itong mga first disciples na ito, they boldly declare and confess na si Jesus ang Messiah. Amen. So, bakita natin dito, bakit ba sinabi ni Jesus na follow me? Follow me. Unang-una, God, we can see here na si God is a powerful God. God knows the present, God knows the future, and God knows the past. Kaya nga, sino pa ang ating lalapitan, sino pa ang ating susundan, kundi ang Diyos lamang na nakakaalam ng ating mga buhay, ng ating hinaharap. Kaya, di ba dito nung nakita niya si Andrew, anong sabi niya? Si Simon Peter, sabi niya, you will be called Simon. You will be called Cephas, which means rock. And so, he is telling about the future. He is telling about kung sino magiging ito si Peter. At anong sinabi naman kay Nathanael? Sinabi niya naman dito ang nakaraan ni Nathanael. Sabi niya dito, I saw you. Sabi niya, Lord, paano mo ako nakilala? Paano mo alam ang mga bagay na ito sa akin? Sabi niya, nakita na kita, I saw you
While you are still on the fig tree, bago ka patawagin ni Peter, nakita na kita. So yung kapangyarihan ng Panginoong Sus, nakikita natin dito sa kanyang mga salita. At anong sinabi niya naman kay Philip, kay Nathanael, nung siya pa ay approaching, sabi niya, "Here truly is an Israelite." So he's speaking of the present. Kung sino si Nathanael, kung ano ang kanyang present, kung ano ang kanyang kalalagayan, at kung ano yung kanyang nakaraan. So, isa lang ibig sabihin nito na ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nakakalam ng ating kinabukasan, siya ang nakakalam ng lahat sa atin, kung anong magiging hinaharap natin. Kaya kung siya ang makapangyarihan sa lahat, siya lamang ang dapat natin tawagin. Amen? Kaya nga kung tayo ay merong mga pinapanalangin, for example, may mga taong parating sa atin, may mga nag-o-offer sa atin ng mga business. Si Lord ang nakakaalam kung ang mga tao na yan ay padala ni Satan or galing sa Diyos. Kaya dahil siya nakakaalam ng lahat ng bagay, pwede natin ipanalangin, Lord, kung hindi ito galing sa iyo, harangan mo, hadlangan mo ang tao na ito na hindi yan makarating dito. Dahil si Lord ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung itong business na ito ay isang scam, kung itong business na ito ay totoo, Lord, matuloy ito. So ganun tayo magpe-pray dahil alam ng Panginoong Sus ang lahat. Kaya He knows the past, He knows the present, He knows the future. Amen? Kaya if you're praying for for praying for partner in life and mga past or present, financial freedom, ako pala yun. So yun na yun. Kailangan tayong manalangin. Amen? Pero ganun lang yan. So mananalangin tayo kay Lord because God knows everything. Diba? So bakit sinasabi ni Lord Jesus, follow me? Ano ba ang sinasabi ng follow me? Sisli pa tayo. Sabi ni Jesus kay Philip, follow me. Tingnan natin to. Next. Hindi pala. Okay. So, ito nga. The first Andrew did. Nakita na natin yan. He was the Messiah. They confessed that Jesus is the Messiah. At yun nga, sinabi na natin, blessed are you. Yung mga revelation na yun ay hindi galing sa Diyos, kundi hindi galing sa tao, kundi sa Diyos. So, bakit ba sinasabi ni Jesus na we have to follow Him? Follow me. Sinasabi ni Jesus, follow me. Tingnan natin ito. Mark 1:16 verse 18. Ito ay from the book of Mark naman. Sabi dito, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, He saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Ito, ibang naman to sa ibang book. Sabi naman dito, come, follow me. Sabi ni Jesus. Jesus said, and I will make you fishers of men. Kasi sila ay fishers of men. Sila ay mangingisda. Kaya nung nakita nila ni Jesus, si Philip, at saka si Andrew, at saka si Simon, sabi ni Lord Jesus, come, follow me, and I will make you fishers of men. Ano ang ginawa nila? After they heard, nung sinabi ni Jesus yun, come and follow me, at once, they left their nets and followed Him. So, yung kumbaga, at once, nung narinig nila ang sinabi ni Jesus na follow me, anong ginawa nila? Binitiwan nila ang kanilang mga nets. Amen? So, ang pagsunod natin kay Lord Jesus is, meron din tayong si Lord ay may sometimes may idinidil din sa atin para tayo makasunod fully kay Lord. May mga bagay na maaaring dinidil sa atin na bitawan so that meron tayo na tunay na makasunod sa Kanya. Pag sinabi natin, follow me, di ba sinasabi ni Lord, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Kasi pag sinabi natin, follow me, ito ay, follow me means na we make Jesus the Lord of our life. We Lord Jesus, ginagawa natin siyang Panginoon ng ating mga buhay. At kapag sinabi ni Jesus, follow me, pag ginawa natin siyang Panginoon ng ating mga buhay, di ba kapag tayo ay may Panginoon dito sa lupa,
kung ano man ang iutos ng Panginoon natin dito sa lupa, yun ang ginagawa natin, yun ang sinusunod natin. So, ganun din. Kaya nga itong mga Panginoon, itong mga parents, ito'y derived in heaven. Kung ano ang si Jesus, yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Kaya nga si Jesus, di ba, ang tawag natin kay Jesus ay Lord and Savior. Hindi lang siya Lord, kundi siya ay Savior. Kasi iba kasi ang Lord and Savior. Pag sinabi nating Savior, siya ay tagapagligtas natin. Siya ang namatay sa krus para tayo iligtas niya sa kapangyarihan ng kasalanan at sa punishment ito. Pero pag sinabi nating Lord, Panginoon, ibig sabihin, yung Lordship ay pinapakita naman dito ng Panginoon. Ibig sabihin, siya yung sovereign over our life. Siya yung makapangyarihan at siya ang dapat nating gagawin ng Panginoon. Kaya yun ang sinasabi niyang Lord, Lord. At yun ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Why do you call me Lord, Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Sabi sa Bible, pero hindi niyo naman ginagawa ang lahat ng aking sinasabi. At anong sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, ipapakilala ko sa inyo kung ano tawag dito, kung sino, kung ano ang katulad ng mga tao na lumalapit sa akin, nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nito isinasagawa. Yun ang sabi ni Jesus. Sabi niya, ipapakilala ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang lumalapit sa akin, nakikinig ng aking salita, pero hindi naman nagsasagawa nito. Ang sabi ni Lord, ang mga tao na ganun daw ay parang nagtayo ng isang bahay na walang malalim na pundasyon. Na kapag dumating ang bagyo, ang unos, ang big storm, ang bahay na ito kapag kapag walang pundasyon, at ang matibay na pundasyon nga ng buhay natin ay walang iba kundi si Jesus lang, siya yung rock. Na kapag hindi ang malalim ang pundasyon natin, kapag dumating ang anumang pagsubok, madaling bumabagsak ang bahay na ito. At ang bahay na ito, ang sinasabi na ni Jesus, itong buhay natin na ito. Kaya nga, sinabi natin Lord, Lord, ito'y patukol ito sa Lordship ng Panginoon. Pag sinabi natin follow me, ito'y patungkol sa Lordship ni Jesus Christ. Kaya nga, ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus ay hindi na ito, hindi ito pang Friday lang. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay dapat pamumuhay na natin yan. It's a life na dapat natin, pamumuhay na. Kasi si Jesus, ano ba ang tinuturo ng Panginoon sa atin? Kaya nga tayo sinasabi niya, follow me. Tinuturuan niya tayo sumunod sa Kanya. At yung salita niya, yun yung Kanyang sinasabi na sumunod kayo sa akin, follow me. For example, ang pananalangin, di ba? Sinasabi ni Lord, ang daming mga verses sa Bible, sinasabi niya, pray. Pray that you will not fall into temptation. Pray without ceasing. Pray for those who are in government, in authorities. So, yung ating pananalangin is hindi lang kapag tayo ay may pangailangan, hindi lang kapag tayo ay merong nasa maayos ang kondisyon natin, pero ang way, sinasabi doon, pag sinabi nating follow me, ito'y dapat isang buhay na natin. Pamumuhay na natin ang pagsunod sa Panginoong Jesus. At yun nga, sinasabi natin na sino ba ang susundan natin? Follow me. Hindi sinasabing just mag-follow kayo sa tao. Mag-follow kayo sa tradisyon. Hindi sinasabi ni Lord Jesus na sa tao tayo susunod. Kaya for example, sa church, hindi dapat tao ang tinitingnan natin. Hindi tayo tumitingin sa tao. Kasi ang mga tao maraming flaws, marami pang mga binabago ang bawat isa sa atin. At tayo ay walang pwedeng makapagbago sa atin kundi ang Diyos lamang. Kaya kung tayo ay nasa isang gawain, nasa isang kongregasyon, ang dapat ang titingnan natin palagi ay si Jesus. Dahil si Jesus lang talaga ang dapat natin ipa-follow. Amen? Si Jesus ang susundan natin, hindi tao. Kasi pag tayo tumingin sa tao, madili tayo may stumble. Makakita lang tayo dyan ng mga ugali na sometimes in our old nature ay minsan lumalabas pa sa atin yung mga ugali natin. Diba? For example, yung mga tayo ay nagagalit, tayo ay may mga selos, inggit. So,
Yan ay mga old nature pa natin na sometimes na kailangan nating mag-dwell pa sa salita ng Panginoon para totally ma-overcome natin ang mga bagay na yun. Pero hindi tayo dapat titingin sa tao. Ang titingnan natin ay si Lord Jesus dahil lahat tayo ay imperfect. Only Jesus God is perfect in this world. Amen? So, ang susundan natin, kaya sinasabi ni Lord Jesus, follow me. Hindi sa anumang tradisyon, hindi sa anumang mga culture. Amen? Only Jesus Christ ang dapat nating susundan sa ating mga buhay. Amen? So, ano pa sinasabi ni Lord Jesus? Bakit we have to follow Jesus? Ano sinasabi ni Lord Jesus? Follow me. Ibig sabihin ng follow me is we follow and believe the Word of God. Kasi nga, si Jesus is, sino ba si Jesus? The Word become flesh. The Word become flesh. At itong the Word become flesh, ibig sabihin ang Word, ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. So when we say, sinabi ni Jesus na follow me, ano ang susundan natin? Ang kanyang salita. Paano ba tayo susunod sa Diyos na hindi naman natin nakikita? Kasi nga si Jesus is hindi na natin naabutan. God the Father hindi natin nakikita. Pero sabi ni Lord Jesus, si Jesus ay ang salita na nagkatawang tao. Amen? So, di ba nakita natin noon, ang mga New Testament na mga alagad, noong unang panahon, noong time na, noong mga early church, itong mga early church na ito, wala pa ang Bible noon. Kasi hindi pa nasusulat. Nasulat lang ito after ilang years. At meron silang scripture, meron silang Torah, Book of Torah, at ang mga Book of Torah na ito yung sinasabing 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Meron silang Book of the Prophets. Ito ngayon, the Book of Moses. Pero, itong mga New Testaments na ito na maalagad, mga disciple, kasama nila si Jesus. At ano ang ibinahagi ni Jesus? Ang inimpart ni Jesus sa kanila, dahil wala pang Bible, ay yung buhay mismo ng Panginoong Hesus. Dahil lagi nilang kasama ng mga alagad dito si Jesus. Lagi nilang kasama. Kaya nung palagi nilang kasama si Jesus, at palagi silang nakikinig sa mga aral ni Jesus kung sino si Jesus, amen, ganun din tayo kapag tayo ay nag-spend sa kanyang mga salita in His Word, palagi din natin makasama si Jesus. Kasi nga, He is the Word that become flesh. Kaya every time na tayo lalapit kay Jesus, sa kanyang salita, ibig sabihin lumalapit tayo kay Jesus. Kaya ano man ang mangyari, gaano man kahirap, maybe ang mga sitwasyon natin ngayon, maaring lockdown, maaring maraming kumpanya nagsara, at hindi natin alam ang the future, mawala man ang lahat. Wag lamang si Jesus sa ating buhay. Amen? Kasi si Jesus is ang kailangan natin susundan, ang kailangan nating pag-aalaanan ng oras, paglalaanan ng panahon. Amen? So ano pa? Why Jesus say, follow me? So yun nga, pamumuhay na, hindi lang ito kapag araw na tayo ay feeling natin na kailangan natin lumapit sa Diyos, hindi, ito'y buhay na natin. At yung sinasabi ko, minsan, kapag tayo ay sumunod kay Jesus, katulad nitong mga alagad na ito, they left the nest. Minsan merong mga kailangan din, may mga dinidil din kailangan minsan sa atin si Lord. For example, maybe yung part-time job natin, na kung Friday, unahin natin ang part-time job, or ano pa, yung pagkita ng pera hanggang sa mawala na tayo ng oras sa salita ng Panginoon, di ba? Minsan, God will speak to you. God, magkakaroon ka ng mga deep conviction kay Lord. Kasi nga, God is alive. Nangungusap siya. Ano pa? Maaring minsan, iba-iba ang mga dealing sa atin ng Panginoon. At yung mga sitwasyon ni Lord ay ginagamit ni Lord sa atin para tayo ay totally mag-focus at mag-surrender ng ating buhay. Because God, pag sinabi nating Lordship, siya ay Panginoon ng ating mga buhay. So, it requires, kapag Lordship, total obedience ang kailangan natin. Amen? So, ano pa? So, ito nga, Deuteronomy 13 verse 4. It is the Lord your God you must follow, and Him you must revere,
keep His commands and obey Him, serve Him, and hold fast to Him. Amen. So, kailangan natin sundan ang Panginoon. Kailangan natin sundan ang Kanyang salita at manalig tayo sa Kanyang salita. Amen. So, ano pa ang sinasabi ni Lord? Why we have to follow Jesus? Dahil there is only one mediator between God and man. Amen. Jesus came dahil the only mediator na meron ang tao, ang Diyos at ang tao ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya sinasabi ni Lord, follow me. Because nga tayong lahat, merong hatol ang Panginoon sa atin. Ang kanyang salita ay naghahayag na merong kaparusahan, merong puot ang Diyos, merong wrath of God, merong kamatayan, merong impyerno. At bakit inahayag ng Panginoon ang mga bagay na yan? Because tayong lahat ay nagkasala, tayong lahat ay nakalabag sa kautusan ng Diyos. Tayong lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya the only way para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa buhay na ito is si Jesus Christ. He is the only mediator, ang tao. Kaya wala tayong ibang dapat susundan kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya sa kanyang kamatayan sa krus, sinasabi ni Lord Jesus, diba, sino ba ang accuser ng tao? Sino ba ang accuser natin? Si Satan. Wala siyang ginagawa everyday para i-accuse tayo. Wala siyang ginagawa para tayo ay i-condemn na. Pero because si Jesus is the only mediator ng ating mga buhay, sinasabi ni Lord Jesus na tayong lahat ay innocent. Tayong lahat ay, kumbaga ay, you are free of any charges. Tayong lahat ay not guilty. Kumbaga yun ang sinasabi, kapag sinabi natin siya ay mediator ng ating buhay, tumatayo siyang para lawyer. Lawyer natin siya sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang anak ko na ito ay pinatawad ko na ng dugo ng Panginoon. Walang paratang, walang anumang pwedeng iparatang sa kanya dahil siya ay anak ko. Siya ay nanalig sa akin. Yun ang pagiging mediator ng Panginoon Jesus. Amen? So, He is the Messiah. He is the mediator ng ating buhay. Kaya kailangan natin siyang paniwalaan. Kailangan natin siyang sundin. At ano pa? Why Jesus tell us that we have to follow Jesus? Anong sabi dito? Sis, pausod. The reason kung bakit natin dapat sundan ang Panginoong Jesus is there is greater, merong greater works, merong greater pa na, di ba si Daniel, nung sinabi niya, nung nakausap niya si Daniel, sabi niya, you believe in me dahil nakita kita na nasa ilalim ng puno, pero sabi ni Lord Jesus, believe in me at makakita ka pa ng greater things. Sinasabi ni Lord Jesus. Kapag nanalig ka sa akin, meron ka pang higit na makikita mo. Sabi niya, makikita mo mga anghel, descending, ascending, and descending. Sabi niya, in heaven. Sabi niya, to the Son of God. So sa atin, when we follow Jesus and believe in Jesus Christ, at sa kanyang mga salita, merong naghihintay sa atin na greater nga. Yung greater, ano ba yung mga greater na yan? Kasi, ang goal natin dito ay hindi lang itong mundo na ito eh. Diba, ang ating, meron tayong inheritance na inihintay. Sino ang inheritance natin? Ang inheritance natin ay ang heaven, the kingdom of God. Ano pa ang greater things na inaasahan natin sa pagiging Christian natin at believers? Hinihintay natin yung ating crown, yung ating reward, yung tahanan natin in heaven. Dahil ito'y dineclare na ng Panginoong Jesus na ito'y nasa salita niya. So kapag tayo ay nagpatuloy sa Panginoong Jesus, hindi tayo nanghina, hindi tayo tumalikod sa Kanya sa kabila ng anumang mga sitwasyon natin sa buhay, makakamta natin ang lahat ng mga yan. Amen? Tignan natin si Caleb at diba si Caleb at si Joshua. Nung pinatiktikan sa kanila ang lupang pangako, anong idineklara nila? Idineklara nila ang pangako ng Diyos. Nung sila ay bumalik sa mga Israelita, kay Moses, sabi nila, anong tawag dito? Sabi ni Caleb, sabi niya, kayang-kaya nating talunin ang mga tao doon. Alam kong ibibigay ng Diyos sa atin ang lupang pangako na ito, wag lamang tayong panghinaan ng loob. Pero yung 10 spies naman, nung sila'y bumalik dito sa mga Israelita,
Anong idineklara nila? Puro negative sa kanilang mga puso. Ang idineklara nila ay yung laman ng kanilang puso. Nagreklamo sila, sila ay nanghina. Ano dineklara nila? Sabi niya, we look like grasshopper daw sa mga tao na yon. So, ibig sabihin, dahil sa kanilang pagreklamo, dahil sa kanilang mga negativity, dahil sa kanilang hindi kawalan ng pagtingin sa Diyos, saan sila tumingin? Tumingin sila sa sitwasyon nila, imbis na ang tingnan nila ay ang Diyos. So, ganun din tayo. Kapag tayo ay sumusunod kay Jesus, ang ating titingnan ay ang Panginoong Sus lamang. At yun na nga, kapag tayo ay nagpatuloy sa Panginoong Sus, hindi tayo bumitaw sa Panginoong Sus, then yung inaasam natin na itong heaven, itong mga rewards nito, sabi nga ay hindi pa na hahayag sa isipan ng tao ang ating daratnan sa heaven. No eye has seen, no ear has heard yung inihanda ng Panginoon sa atin sa heaven. Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, huwag tayo mawala ng pag-asa at nagpatuloy tayo because may greater and greater pa na nakahanda ang Diyos sa atin. Amen? So there is a greater na inaasahan natin sa Diyos kapag tayo sumunod sa Kanya. At ano pa? Why we have to follow Jesus? We have to follow Jesus and obey Him from faith to faith. Ibig sabihin, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo sumusunod sa Panginoon, we follow Jesus from faith to faith. Hindi from faith to doubt. Hindi from faith to disobedience. Hindi from faith to from faith to hopelessness. Because nga pagkasama natin si Jesus, siya yung nagbibigay ng pananampalataya sa atin. Siya yung nagbibigay ng faith sa atin. Amen? Kaya, tingnan niyo yung faith ng isang Canaanite woman. Lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Lord Jesus, tulungan po ninyo ako. Ito'y Canaanite woman. Sabi niya, Canaanite. Lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Lord Jesus, tulungan niyo po ako, ang aking anak na babae na alihan ng demonyo. At kung paglapit niya kay Jesus, si Jesus walang sinabi kahit anuman. At ito namang mga disciple, nung narinig niya itong sabi ng babae, Lord Jesus, sabi niya, pagbigyan niyo na. Kasi ang babae na to, na Canaanite woman, palagi na lang lumalapit, sobrang ingay. Kumbaga yung mga disciple niya ay nakukulitan na sa kanya. At si Jesus din, anong sabi ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus doon sa Canaanite woman, sa mga tupang naliligaw lamang ng sambayang Israel, ipinadala ako, sinugo ako, sabi ni Lord Jesus. At ang sabi niya, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak at ibigay sa mga tupa. Ibig sabihin, sinasabi ni Lord Jesus dito sa Canaanite woman na ito na ang kaligtasan, ang gagawin ko ay para lamang sa mga bayang pinili ko sa mga sambahayan ng Israel. Kumbaga sinasabi niya dito sa Canaanite woman, kayo ay mga tagalapas, hindi ako pumunta para sa inyo. Pero yung faith nitong Canaanite woman, nakita niya, great ang faith niya. At ang sabi niya sa Panginoong Sus, Lord, sabi niya, di ba ang mga tuta, sabi niya, ay kumakain din ng mga nalaglag na mumo sa hapag? So, ibig sabihin, kahit na itong babae na ito ay wala na siyang, halos i-reject na siya ni Jesus, kahit na ang babae na ito ay hindi pinansin ni Jesus, at halos siya ay pagtabuyan ni Jesus, amen, nagpatuloy siya. Hindi siya nagpakita ng panghihina, bagkus siya ay naging determinado para siya ay lumapit sa Panginoong Jesus. Yun ang sinasabi natin na great ang faith na sinasabi sa Bible. So, kasi alam niya na kung sino itong si Lord Jesus. Siya ay napuno ng pananampalataya at hindi siya natinag sa kabila ng kanyang sitwasyon sa buhay. So, tayo rin, God is looking sa puso. Ang Diyos ay nakatingin sa atin sa puso natin. So, ano man ang dideklara natin, ayun ay pagpapakita ng faith natin sa Panginoon. Kaya, kahit gaano man kahirap ang mga sitwasyon natin, just confess na kasama natin si Lord, hindi tayo kanyang pababayaan, hindi na tayo iwanan. Amen?
There is power sa ating mga declaration. And lastly, why we have to follow Jesus? Last is because tayo ay iniligtas ng Panginoon Jesus and kailangan din natin magligtas ng mga soul. Amen? Tingnan ninyo, sino ang unang tinawag ni Andrew? Ang unang tinawag ni Andrew ay ang kanyang kapatid na si Simon. Sino ang tinawag ni Nathaniel? Noong unang nalaman niya, nakilala niya si Jesus. Hinanap niya ang unang tinawag ni Andrew ay si Simon, ang kanyang kapatid. Ito naman si Philip, nung natagpuan niya si Jesus, hinanap niya si Nathaniel. At ipinakilala niya kung sino si Jesus. Amen? So, ganun. Tayong lahat na nakakilala sa Panginoon ay may pananagutan tayo na ihayag ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga nakikilala natin. Nung ako first time na nakakilala sa Panginoong Jesus, isinare ko sa kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, hindi ko sinare kasi hindi pa ako marunong mag-share ng salita ng Diyos noon. Sabi ko lang sa kapatid ko, punta tayo, sama ka sa akin, attend tayo ng service. Ang ganda ng worship service, sabi ko ganyan. Pero ang hindi ko alam, ang kapatid ko pala ay mayroon din pala sa opisina nila na Bible study na. So kumbaga, nung nalaman ko na may Bible study na rin sila, at ako naman nag-a-attend na ng worship service na yon, nagkaroon kami dalawa na, nagsama na kami na pagsamba sa Panginoon. So, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, now na tayo kilala ng Panginoon, kailangan ang lapitan natin, ang puntahan natin, ang unang-una yung Jerusalem natin. Di ba sinasabi ni Lord, then the power from the Lord Most High will come upon us. Sabi ni Lord, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness. Kanino ang witness? Unang-una sa Jerusalem. You will be my witness in Jerusalem, in Judea and Samaria. Pag sinabi natin Jerusalem, ito yung ating pamilya. Kaya ang unang lalapitan natin, ang unang papahayagan natin ng ating mga salita, yung pamilya natin. Kaligtasan natin ang ating pamilya. Tandaan natin, kung tayo ay nananalig na ang Panginoon Jesus ay tagapagligtas, kailangan yun ang i-share natin. Kung tayo ay nananalig na binago ng Diyos ang ating buhay, tayo ay naniniwala na tayo ay may kagalakan ngayon at may kapayapaan ngayon na hindi kayang ibigay ng mga tao, yun ang kailangan natin i-share. So, we must share. Ano ang dapat natin i-share? Ang i-share natin ay yung ating pinaniwalaan. Amen? Ang i-share natin ay kung sino na tayo ngayon. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa kanilang dalawa, huwag tayo nating ikahiya ang salvation na tinanggap natin kasi ito'y kaligtasan natin. Hindi natin dapat ano tawag dito? Hindi natin dapat ikakahiya na tayo mga born again na. Dahil ang born again, ibig sabihin tayo may relation kay Jesus at tayo ay maligtas ng Diyos. Amen? So, ang prioridad natin, sa ating mga trabaho, kung tayo nasa ating mga trabaho, ipanalangin natin ang mga office mate natin. Ipag-pray natin na i-touch sila ni Lord. At kapag may magandang opportunity para sharean sila ng salita ng Panginoon Jesus, then kailangan natin mag-share ng salita ng Panginoon Jesus. Amen? Tandaan natin, the time is coming and the world is passing away at the Lord is coming at any moment. The rapture of the church is coming at any moment. So, tandaan natin, we must follow God. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan tayo na manatili sa Diyos at huwag tayong bibitaw whatever happens. Amen? So, the first and the last, nasabi natin, we must share kung ano ang pinaniniwalaan natin. We must share to everyone na kilala natin. Amen? Kasi wala silang patutunguhan. Kung wala si Jesus talaga sa impyerno, ang babagsakan nila. Amen? So what we have to do, the Lord Jesus said, follow me. Amen? We must follow God. He is the Lord of our lives. At sa pamagitan niya, tayong lahat ay niligtas niya. Amen? Tayo tayong lahat. Let's worship God. At pasalamatan natin si Diyos, si God, na ginawa niyang lahat.